So, 25,000 maximum amount nga daw ang pwede nating hiramin sa online lending app na ito. Hi guys! In this video nga ay pag-uusapan natin at i-review natin itong online lending app which is the Tala Cash Loan app. Based sa mga aking napapanood, ang Tala ay top 1 nila sa mga online lending app. I-review natin at titignan natin kung maa-approve ba ako sa loan na ito. Ito nga pala yung Tala app. Yun nga, hindi ito friendly user. Bakit ko nasabi? Kasi nada-download lang siya sa mga Android user. So kung Apple user ka, ligwak ka na dito sa app na to. So, simulan na natin ang pag-review. Siyempre, kailangan natin itong i-download sa ating mga Play Store. Pag pumunta ka nga dito sa Play Store, dito pa lang ay makikita mo na marami ngang user nitong app na to. As you can see, meron siyang 1.1 million. Sobrang dami ng 1 million. Unlike sa mga other online lending app, nasa 500 below lang yung kanilang user. At dito naman sa kanilang ratings, so meron silang 4.8, which is again, wow, kasi sa iba, 4 lang yung stars na binibigay nilang rating, merong 1 star, and dito makikita nyo na ang 4.8 ay sobrang taas na po nun. At tayo nga ay magbabasa ng kaunting review nila dito. Meron dyan nakalagay is, good lending app, awesome, at meron pang 5-star daw siya dito sa app na ito. Pagka na-download na natin itong app, sabi dito ay anyone is welcome to apply. At 5 minutes lang daw yung process ng application mo para makapag-loan sa kanila. Ang kanilang repayment term ay 61 days katumbas ng 2 buwan. Goods tayo doon. Up to 25,000 nga daw ang pwede nating mehiram. Meron daw silang 8 million customers. I-fill in lang natin yung ating mga mobile phone number. So, si Tala po ay magme-message sa inyo and itatype nyo po yung one-time passcode sa kanilang app na ito. Sabi nga dito, allow us to know you better. Meaning, kailangan mong i-disclose yung mga information mo. Click Start My Application. Dito nga, ina-allow mo yung Tala na tumawag sa'yo. Allow contacts, allow device location, allow Tala to send message. Next, ay kailangan nga nating i-verify ang ating ID. Ano nga ba yung mga ID na pwede lamang gamitin dito sa Tala? Ito nga yun. Medyo strict sila when it comes sa ID. Limited lang, unlike sa mga ibang online lending app. Halos lahat ng government ID ay meron. Pero dito, iilan lang. Step 1, ID type. Anong ID ba yung gagamitin mo? Driver's license? O kung ano man meron ka. Step 2 and Step 3, kailangan mong picturean yung ID mo ng front and back. Lastly, selfie with your ID. Then, apply loan. Makikita mo dito saan mo nga ba daw gagamitin ang loan na hinihiram mo sa kanila. You need to choose. Ang pipiliin ko dito ay personal. It depends on you guys kung saan nyo siya gagamitin. So, sa akin, personal. What kind of personal expense? Bawal yung i-skip to ha. Kailangan lagyan nyo talaga. Kailangan dito detailed and specific sila kung saan mo ba gagamitin yung loan. Educational level, depende kung ano natapos nyo. College graduate. Type of work. Depende pa rin yan sa inyo. If freelancer kayo, kung government employee. Ang industry daw tayo nag-work. Again, pipili lang kayo dyan. Gaano ka nakatagal sa trabaho mo. And tuwing kailan ka nga ba binabayaran ng trabaho mo. For example, twice in a month or once in a month. And kailan ang next na mababayaran ka ng trabaho. May increase ka ba? Ilagay mo lang dyan kung meron. Susunod, meron ka daw bang outstanding loan pa sa ibang lending app? Click agree at mag-aantay nga lang tayo if ma-approve ba tayo ng Tala. Sa Tala, no, hindi siya lumabas kung ano yung minimum
amount na pwede niyang ipahiram sa atin. Yung lumabas lang is yung maximum amount which is the 25,000. Then, antay lang tayo. Sad to say, hindi na-approve yung application natin. Siguro hindi ako na-approve maybe because of my ID. So, ayan, pinold ko na. Kasi yung ID ko lang is yung papel. Wala pa yung PVC card. Ayun nga, siguro malabo. Kahit gaano pa kaganda yung camera ko. Kung malabo talaga yung pagka-print nila, yon, hindi kasi siya masyadong readable. Kaya, yun, na-reject ako. So, kung gusto mo pa rin itry mo kung meron kang mga ID kanina na mga pinakita ko. And makikita nyo nga dito na kailangan ulit mag-antay ako ng 30 days bago mag-reapply ng kanilang loan. Kung na-reject tayo, guys. Sa akin, no, lagi niyong pag-iisipan every time na manghihiram kayo sa mga online lending app. Kung talagang hindi niyo naman kailangan, wag na. Pero kung emergency at talagang wala kayong mahiraman, okay, good. Pero pagka, yun nga, pag mga needs lang, wag na kayo maghihiram. Pag mga essential or emergency, doon na lang kayo. Wag na yung pag may gusto lang. Yun lang. And that's all, guys. Thank you for watching. Kung meron pa kayo gustong i-review, just comment down below. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Bye!